Isang video tungkol sa isang kalye sa Pilipinas sa gabi ang nagdulot ng malaking kaguluhan sa isang international community. Sa isang eskinita sa madaling araw may prana basta na lamang nakalagay. Ang mga customer mismo ang naglalagay ng kanilang bayad at ang isang bag na nakapatong sa upuan ay nananatili ron kahit ilang oras na ang lumipas. Ang mga komento ay napuno ng reaksyong nagsasabing, hindi ka panipaniwala, totoo ba yan? Baka may nababantay lang sa labas ng kamera. Sa lugar naming 3 minuto lang giwala na yan, ngunit ang mas nakakagulat ay ang katotohanan ang tanawing iyon ay hindi isang espesyal na kaganapan, kundi isang pangkaraniwang eksena na tila paulit-ulit na nangyayari sa isang ordinaryong gabi sa Pilipinas. Paano nga ba posible ang ganitong tanawin doon? At paano binago ng maikling video na ito ang matagal ng pananaw ng mga dayuhan? Ngayon magsisimula na ang kwento. Nang una kong makita ang video ng isang kalye sa Pilipinas sa gabi, inakala kong umaate lang ang lahat ng tao sa bansang iyon. Isang kahon ng pera na basta na lang nakalagay sa isang eskinita sa madaling araw, mga customer na kusa na lang nagalagay ng bayad, at isang bak sa ibabaw ng upuan na hindi ginagalaw ng kahit sino sa aking pananaw, imposibleng mangyari ang ngayon. Ito ay dahil ang New York, ang lugar kung saan ako namuhay, ay isang lugar na hinding-hindi papaya sa ganitong maeksena. Mahigit 20 taon na akong napapatakbo ng isang maliit na grocery store na nagbebenta rin ng malutong ulam sa Manhattan, New York. Sa umaga, maraming turista at empleyado ang dumarating. Marami ring customer na bumibili ng kape habang nakangiti at nagbibiro. Subalit pagsapit ng dilim, nababago ang kapaligiran sa loob ng tindahan. Sa tuwing bumubukas ang pinto, ang nga kamay ng customer ang una kong tinitingnan bago ang kanilang nga mukha. Tinitingnan ko kung ano ang laman ng kanilang bulsa, kung masyado ba silang nagtatagal sa harap ng cash register, kung nakahilig ba sila sa mga estante, o kung ligalig ba ang kanilang nga mata. Hindi naman ako ganitong tao sa simula. Naging ganito lang ako habang nagpapatakbo ng negosyo. Pagkalipas ng 2:00 ng madaling araw, ako na lang mag-isa ang naiwan sa harap ng cash register. Pagkaalis ng huling customer, kinakandado ko ang pinto, binubuksan ang kahadiyero, at binibilang isa-isa ang mapera. Matagal na itong naging ugali. Kahit nasa tingin ko ay ayos lang kung pababayaan ko na, binibilang ko pa rin ulit. Kahit na mukhang walang problema, binibilang ko pa rin ulit. Hindi naman sa iniisip kong may sadyang nanakaw. May maaraw na may lasing na napipilit na kulang ang sukli, may maaraw na ako mismo ang nakakamali sa pagkuwenta dahil sa dami ng customer, at may maaraw na may isang produkto na nawawala sa estante na hindi ko na matukoy hanggang sa huli. Kapag nakpatong-patong ang makakanitong araw, hindi lang para ang hindi mo na mapakakatiwalaan, kundi pati na rin ang sarili mo. Ang tindahan ko ay nasa kantongi isang eskinita kung saan umaalingasaw ang amoy mula sa ventilasyon ng subway. Doon, gabi-gabi, pare-pareho ang aking ginagawa. Binubuksan ang kaha. Mabilis na tinitiknan ang CCTV monitor at ibinababa ang shutter. May isang transparent na acrylic barrier sa harap ng cash register na inilagay ko simula nung pandemya. Nung una, para ito sa protection laban sa sakit, pero ngayon, mas comfortable na lang ako na nandiyan ito ang pakiramdam na may isang karagdagang bagay sa pagitan ko at ang customer. Ganon din ang nangyari noong gabing iyon. May pumasok na isang lasing at halos 30 minuto kaming natalo tungkol sa sukli. Sabi niya, kulang ng $5 ang ibinigay ko, pero sigurado akong kumpleto ang isinukli ko, ngunit hindi ako pwedeng makipagtalo ng matagal. May mga customer na naghihintay sa likod, at kung sisigaw ako, mas matatagalan lang. Sa huli, binigyan ko na lang siya ng $5. Kung masama ang loob ko, o naman. Pero hindi lang ito isang beses o 2 beses nangyari. Nung gabing iyon, tila may nawawalan na namang isang produkto sa estante, pero hindi ko matukoy kung ano. 10 beses ko sigurong pinanood muli ang CCTV, pero malabo ang video at hindi ko pa rin makumpirma. May mga araw talagang ganun. Mga araw na natatapos ang gabi na walang nahuhuli at walang naayos. Dahil dito, nakaroon ako ngang ugali na bilisan ang customer kapag hating gabi na. Kapag masyado silang matagal pumili ng produkto, kung palagi nilang hinahanap ang kanilang pitaka sa harap ng cash register, o kung kakaiba ang kanilang nga mata, natural ko silang minamadali sa pagbabayad. Hindi dahil masama silang tao, kundi dahil natutunan ko sa karanasan na ganun talaga tumatakbo ang mundo. Pagdating ng dilim, nababago ang nga tao. Natutunan ko, isa-isa. Simula nung nagsimula ako sa trabahong ito, na kahit ang customer na nakangiting pumasok ay maring maging iba pagdating sa cash register.
Isang gabi, may ipinadalang video sa akin ang isang kaibigan. Ito ay isang eskinita sa Maynila sa madaling araw. May isang maliit na food stall, ngunit wala ang may-ari sa puwesto. Ngunit may mga customer na dumarating, kumukuha ng produkto, at kusa nilang inilalagay ang bayad sa isang maliit na kahon sa gilid. Pagkatapos magbayad, umalis sila, walang sinumang nagbeberipika, hindi doon natapos ang video. Nang gumalaw ng kaunti ang kamera, may isang bag na iniwan ng kung sino sa ibabaw ng upuan. Nandoon lang ito. Walang sinumang kumukuha. Napangiti ako. Scripted siguro, sabi ko sa sarili ko. Siguro may mga nakatagong kamera sa paligid. O baka isang eksena na ginawa para ipakita sa mga turista bilang isang kapwa negosyante. Alam ko, walang sinuman ang mag-iwan ang kahon ng pera ng ganon lang. Hindi dahil sa walang tiwala, kundi dahil hindi ganon umikot ang mundo. Hindi sa mundong kilala ko. Ngunit patuloy ko itong pinanod. Kahit inilapat ko na ang aking telepono para matulog, kinuha ko itong muli. 3 o 4 na beses ko sigurong pinanod ang eksena ng kahon ng pera. Kapag matagal ka na sa negosyo, nagiging kakaiba ang iyong nga mata. Palagi mong tinitingnan kung saan napupunta ang nga kamay ng customer. Kapag tumayo sila sa harap ng cash register, naturo na doon napupunta ang iyong tingin. Naging ugali ko na iyon. Subalit sa video na iyon, ang nga kamay ng nga customer ay palaging papunta sa kahon ng pra, hindi sa kanilang nga bulsa. Napansin ko rin ang lokasyon ng kahon, basta na lang itong nakalagay sa isang sulok ng stall, walang takip at mukhang walang kandado. Habang pinapanood ko iyon, iisa lang ang paulit-ulit kong iniisip, ilang beses kaya may nawawala diyan sa isang araw, palagi kayang ganyan, kahit umulan o maraming tao, ganyan pa rin kaya, ang video mismo ay simple lang. Isang tahimik na eskinita, isang maliit na stall, mga customer na kusang nagbabayad, at isang bag na nakalagay sa upuan. Iyon lang, ngunit bakit ko ito patuloy na pinanood? Sa totoo lang hindi ko rin alam. Siguro dahil masyado itong hindi pamilyar sa akin. O higit pa sa hindi pamilyar, para itong isang pakiramdam na matagal ko nang kinalimutan. Bago ko sinimulan ang trabahong ito, pakiramdam ko ay mas madali akong magtiwala sa mga tao. Hindi ko na gaanong matandaan ngayon pero pagkatapos nga mahigit 20 taon, hindi ko na alam kung saan napunta ang pakiramdam na ayon. Noong mapanahong iyon, binanggit ng asawa ko ang tungkol sa isang business trip sa Pilipinas. Kailangan niyang pumunta sa Maynila ng ilang araw para sa trabaho ng kumpanya niya at tinanong niya kung gusto kong sumama. Noong una, hindi ko ito pinansin. Hindi madaling iwanan ang tindahan. Kahit isang araw lang na mawala ay nag-aalala na ako, kaya ang mawala ng ilang araw ay isang malaking pasanin. Ngunit pagkatapos ng usapan namin, kinuha ko ulit ang aking telepono. Pinanood ko ulit ang video na iyon. Sakto naman, mayroon akong isang trabaho na konektado sa isang kumpanya sa Maynila. Naisip ko siguro sulit na makita sila ng personal kahit isang beses. Nakaroon ako ng dahilan. Sa totoo lang, marahil kailangan ko talaga ng dahilan. Kapag may gusto kang kumpirmahin ng personal, hindi mo naman basta-basta sasabihin pupunta ka dahil gusto mo lang ito makita, hindi ba? Sinabi ko sa asawa ko na sasama ako. Ang Ninoy Aquino International Airport ay mas tahimik kaysa sa inaasahan ko. Gabi na kami dumating ngunit kahit sa oras na iyong, marami pa ring tao. Paglabas namin sa imigrasyon, napakalinaw ng mga signatures kaya hindi kami nalito kung saan pupunta. Sanay na ang asawa ko dahil nakapunta na siya rito dati. Kaya mabilis siyang naglakad at sumunod lang ako sa tabi niya. Sumakay kami ng tren mula sa airport. Pagkaupo namin, may isang lalaki sa tapat namin na natutulog mag-isa. Mukha siyang empleyado na nasa edad 30 at nakapatong ang kanyang bag sa kanyang kandungan. Ngunit sa gilid nito, nakalabas ang isang pitaka. Kalahati nito ay nakausli mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Nang makita ko iyon, likas kong inilibot ang aking paningin. Ang nga mata ng isang taong mahigit 20 taon nang nagnegosyo sa eskinita ay automatikong gumagana sa ganitong na sitwasyon. Sino ang nakatingin sa lalaking iyon? Sino ang lalapit sa kanya? Iyon ang magabagay na agad kong iniisip. Ngunit walang sinumang pumapansin. Ang taong katabi niya ay naka-earphones at nanonood sa kanyang telepono. Ang nga nakatayo ay nakatingin sa kani-kanilang nga screen o sa labas ng bintana. Ang lalaking may nakalabas na pitaka ay mahimbing na natutulo at walang anumang nangyari. Nagtaka ako at patuloy ko siyang tiningnan. Halos 10 minuto ang lumipas. 2 istasyon ang aming nilakpasan at may mataong sumakay at bumaba, ngunit walang sinumang tumingin.
sa pitakang iyon, para bang wala silang pakialam. Sa huli nagising ang lalaki, isinukso ang pitaka sa kanyang bulsa at kinuha ang kanyang telepono na parang walang nangyari. Pinanot ko ang buong eksena mula simula hanggang wakas. Hindi naman dahil may espesyal na dahilan, kundi dahil nandun lang ang tingin ko. Sa New York, kapag sumasakay akong subway, palagi kong yakap-yakap sa harap ang aking bag at nakapatong ang dalawang kamay ko rito. Isang lumang ugali. Kahit kailanman ay hindi pa ako direktang nabiktima, pero naging gawi ko na ito. Ngunit sa tren na ito, walang sinumang gumagawa niyon. May naglagay ang kanilang bag sa itaas na lagayan, at may nag-iwan lang ang kanilang shopping bag sa katabing upuan. Masyadong hindi pamilyar sa akin ang tanawing iyon, kaya nakaupo lang ako ng tulala. Pagbaba namin sa tren, sumakay kami ng taxi. Inilagay ngang driver ang aming magamit sa compartment, kinumpirma ang pangalan ng hotel, at tahimik na umalis. Agad kong nakita ang metro na tumatakbo sa screen. Sa New York, kapag sumasakay kang taxi, kung minsan may mabigla na lang sumusulpot na ma-item sa tabi nga metro kung ano-anong karagdagang bayarin. Kaya't natural kong sinuri ang bawat sulok ng screen, pero metro lang ang nandun. Hanggang sa makarating kami, isang numero lang ang tumataas. Pagbaba namin sa harap ng hotel, inilabas ng driver ang aming nga gamit mula sa compartment. Binuhat niya ang mabigat na maleta at ipinatong sa bangketa. Sa pagkakataong iyon, automatiko kong inilagay ang kamay ko sa bulsa para kumuha ng pitaka. Dapat ako mabigay ng tip, ngunit ang driver ay nakabalik na sa kanyang sasakyan. Tumango lang siya ng bahagya at sumakay na sa driver's seat. Napatayo ako sandali, nakalagay pa rin ang kamay ko sa bulsa. Hindi naman sa may mali, pero hindi lang ako sanay. Nakakailang na pagkatapos makatanggap ng serbisyo, hindi ko kailangang maisip tungkol sa tip. Hindi ito isang masamang pakiramdam, pero parang may kulang, bagaman ang kulang na ayon ay hindi naman talaga kailangan. Ganon ang pakiramdam. Lampas na nga alas 10 ng gabi, pero marami pa ring tao sa kalye. Iyon ang una kong napansin. May mga pamilyang naglalakad, mga empleyadong pauwi galing sa trabaho, at mga kabataang mukhang estudyante. May nakita rin akong isang matandang maasawa na dahan-dahang makatabing naglalakad. Ang makakita ng matatandang maisa o dalawa na naglalakad sa labas ng gabi ay hindi isang natural na tanawin para sa akin. Sa New York, kung may matandang naglalakad sa isang eskinita ng alas 10 ng gabi, automatiko ko siyang titignan ulit para siguraduhin ayos lang siya na baka may nangyari. Ngunit sa kalyengang Maynila, ang dalawang iyon ay naglalakad lang, nag-usap habang dahan-dahan, iyon lang. Sa harap ng isang convenience store may mga masang nakalagay kung saan may mga taong nakaupo kumakain at uminom. May mga matatanda at may mga kabataang mukhang estudyante. Lampas na nga alas 10 ng gabi, pero kumakain sila ng kampante sa gilid ng daan. Hindi naman sa kakaiba iyon, pero para sa akin, nakapagtataka lang. Kahit sa loob ng maiskinita, maliwanag ang ilaw. Mas marami ang bukas na tindahan kaysa sa mga nakasara ang shutter. May magaliwanag na nagmumula sa maliliit na karinderya at mga kainan. Pakiramdam ko, walang madilim na sulok, maliwanag ang maeskinita. Habang dahan-dahan akong naglalakad sa eskinita, isang kakaibang ideya ang pumasok sa isip ko. Baka hindi ligtas dahil maraming tao. Ang mag-aabalang lugar na, alam ko ay medyo ligtas dahil maraming tao, maraming magamata. Ngunit hindi iyon ang pangunahing dahilan, hindi ba? Ang eskinita na ito sa Maynila ay tila na iba. Mukhang nasa labas pa ang matao dahil ligtas, baliktad ang pagkakasunod-sunod. Siyempre, hindi ako sigurado, hindi ko naman kilala ang lugar na ito. At ang impresyon sa unang gabi ay maaring mali. Ngunit iyon ang ideyang pumasok sa isip ko. Sinabi ng asawa ko na pagod na siya kaya nauna na siyang bumalik. Naglakad-lakad pa ako ng kaunti sa mga eskinita malapit sa hotel bago bumalik. Bago ako matulog, paulit-ulit na naglaro sa isip ko ang manakita ko sa araw na iyon, ang lalaking natutulo na nakalabas ang pitaka, ang taxi driver na umalis agad matapos ibaba ang mga gamit, ang matandang maasawa na naglalakad sa eskinita ng alas 10 ng gabi, at ang nga taong kumakain sa mesa ng convenience store. Hindi naman ako naghahanap ng konklusyon. Paulit-ulit ko lang iniisip, bakit ganito ka hindi pamilyar ang lahat ng ito? Kinabukasan, pagkatapos ang pulong sa aming kliyente, naglakad kami ng asawa ko sa isang commercial district, puntahan natin ang nga tourist spot, sabi niya. Sa totoo lang, mas interesado ako sa mga palengke at mga tindahan sa eskinita kaysa sa mga tourist spot. Siguro ugali ng isang matagal ng negosyante. Saan man ako mapunta, natural na napapansin ko ang display ng nga tindahan at ang daloy ng nga customer. Kung paano nakayos ang mga display, kung saan humihinto ang mga customer,
kung saan nakawesto ang cash register iyon ang nga bagay na kusa kong nakikita. Kaya't napapat ang nga paa ko sa isang eskinita na punong tindahan. Ang unang napansin ko ay ang mga price tag, hindi malalaking karatula, kundi malilit na nakasulat na presyo. May mga sulat kamay at may mga gawa sa maliit na plastik, ngunit ang mahalaga, makikita ang presyo mula sa labas. Bawat produkto ay may nakakabit na presyo. Nung una, tiningnan ko ito bilang isang normal na bagay, ngunit pagkatapos kong libutin ang isang eskinita, naisip ko, hindi pala ito normal. Sa mga palengke sa New York, may mga lugar na ang tawaran ay pangunahing gawain. Kahit may nakasulat na presyo, ito ay panimula lamang. Ngunit dito, may price tag at ang makatao ay tumitingin lang at bumibili. Walang sinumang nagsasabing, bigyan mo akong discount o titingin muna ako sa ibang tindahan. Tumayo ako sandali sa harap ng isang tindahan na may mahabang pila. Isa-isang dumarating ang customer, nag-order kapak sila na ang susunod, nagbabayad at umaalis. Walang sinumang humihingi ng mas magandang produkto o ikinukumpara ang kanilang nakuha sa katabi. Walang tawaran, walang paligsahan. Ang nakbebenta ay hindi rin mukhang napipilit makbenta ang mas marami. Kapag may bumili, ibinibigay lang niya ito at tinitingnan ang susunod na customer, paulit-ulit. Habang pinapanood ko ang daloy na iyon, isang kakaibang pakiramdam ang naramdaman ko. Walang tensyon. Ang nakbebenta at bumibili, walang pakiramdam na nakdududa o naksusuri sa isa-isa. Habang naglalakad, huminto ako sa harap ng isang maliit na kainan. Nag-ihaw sila ng parang barbecue at mabango ang amoy. Nang makita ako nga may-ari na isang dayuhan, may sinabi siya sa Filipino at pagkatapos ay itinuro ang isang maliit na bersyong ng pagkain. Hindi ito Ingles, ngunit naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Tila sinasabi niya na para sa isang taong unang beses kakain, mas maganda ang maliit na sukat. Hindi ang mamahaling menu, kundi ang maliit at simpleng bagay ang una niyang inirekomenda bago ito sa akin. Isang negosyante na nagre-rekomenda ng mas murang bagay sa isang customer. Tiningnan ko siyang muli, inisip kung mayroon siyang ibang motibo. Ngunit wala. Mukhang ginawa niya iyon dahil naisip niyang iyon ang bagay para sa isang taong unang beses susubo. Naisip ko, kung sa New York, ano kaya ang gagawin ko? Akala ko, para sa isang bagong customer, tama na ipakita ang pinakamaganda. Isang bagay na maganda tingnan, mahal at makakapagiwan nag-aimpresyon. Akala ko, iyon ang negosyo. Ngunit paano kaya iyon sa pananaw ng customer? Sa isang tindahan na hindi mo pakilala, kung ang pinakamahal na bagay ang unang ialok sa iyo. Sa araw na iyon, sa unang pagkakataon, naisip ko iyon, pagkatapos ng mahigit 20 taon sa negosyo. Binili ko ang inirekomenda ang may-ari. Hindi ko masyadong maintindihan ang lasa. Hindi ako sanay sa pagkaing Pilipino, ngunit pagkatapos kumain, hindi ang lasa ang tumata sa akin. Ito ay ang katotohanang sadya niyang ibinigay sa akin ang mas murang bagay. Hindi ang pagbebenta ang prioridad, kundi ang pag-isip kung ano ang bagay sa taong ito. Habang naglalakad ako sa eskinita, paulit-ulit kong iniisip iyon. Akala ko ang negosyo ay ang pagbebenta sa pamamagitan ng pangunggumbinsi, ngunit kung ang negosyo ay maaring makbenta ng walang pangunggumbinsi, saan namumula ang pagkakaibang iyon? Maaring sa produkto o sa presyo, ngunit ang nakita ko sa eskinita na iyon ay tila iba pa sa produkto at presyo. Ang customer ay hindi nakdududa, at ang nakbebenta ay hindi rin nakdududa, iyon ba ang negosyo? O may iba pa? Sa araw na iyon, sa eskinita, sa unang pagkakataon, nakaroon ako ng tanong na iyon. Ang tanong na iyon ay muling bumalik sa akin noong hapong iyon, sa harap ng isang napakaliit na honesty store. Nang papalabas na ako sa eskinita, napahinto ako dahil sa isang urban fruit stand na nakalagay sa isang makipot na kanto. Sa ibabaw ng isang kahon na gawa sa kahoy, may ilang tali ng saging at supot ng kamote, at bawat isa ay may sulat kamay na price tag. Sa tabi nito, may isang plastik na kahon, walang takip. Sa loob ng hahon, may ilang piraso ng pera at mga barya. Walang tindero. Akala ko umalis lang sandali, kaya lalakpasan ko na sana. Ngunit sakto sa oras na iyon, isang alin na dumaan sa tabi ko ang walang paalinlangang kumuha ng isang tali ng saging. Pagkatapos, sumilip siya sa kahon, naglagay ng isang parang papel, kumuha ng ilang barya bilang sukli, isinabit ang supot sa kanyang braso, at umalis. Ang buong proseso ay hindi tumagal ng 10 segundo. Huminto ako at lumingon sa paligid. Walang sinumang nagtaka sa tanawing iyon. Ang isang matandang lalaki na nagtutulak ng kariton, ang isang dalaga na nakatayo sa harap ng katabing stall, at ang estudyanteng naglalakad sa likod niya walang sinumang tumingin sa kahon ng pera.
Para bang iyon ang dapat na mangyari? Para bang palaging ganun? Sa eskinita na iyon, ako lang ang huminto. Ako ay nakpapatakbo ng isang maliit na grocery store sa New York. 15 taon ko nang ginagawa ito. Ang cash register ay palaging nasa tabi ng pasukan para makita ko ang customer sa sandaling pumasok siya. Ang nga mabentang inumin at merienda ay inilalagay ko malapit sa cash register o sa pinakadulong tindahan para habang naglalakad ang customer, makita niya ang iba pang nga produkto. Mayroon din akong maliit na sticker sa ibabaw ng counter. CCTV in operation. Mayroon talagang kamera, pero kahit wala, ididikit ko pa rin ang sticker. Hindi lang iyon. Kapag nasa likod ako na counters, tinitingnan ko ang mga kamay na customers. Hindi ko ito sinasadya, naging automatiko na lang. Kapag kinuha ng customer ang isang produkto, natural na sinusundan ng mata ko kung saan napupunta ang kamay niya. Isang ugali na nakukuha kapag matagal ka na sa negosyo, pinapaalalahanan ko rin ang aking nga empleyado na huwag umalis sa harap ng cash register. Kung kailangan umalis dapat may pumalit, ang isang walang taong counter ay nangangahulugang ang tindahan ay walang depensa sa oras na iyon. Akala ko, normal lang iyon. Natutunan ko ang negosyo sa New York at doon ako nabuhay ng ganon. Ang pagtitiwala sa customer at ang pagbabawas ng lugi ay makasalungat na pagpipilian at palagi kong pinipili ang pagbabawas ng lugi. Ngunit na yon, sa harap ko, may isang plastik na kahon na walang takip, basta na lang nakalagay sa kanto ng isang eskinita. Isang estranghero ang kumuha ng sarili niyang sukli at walang sinumang nagtaka. Tinitigan ko ang kahon ng matagal. Gusto kong bilangin kung ilang pera ang nasa loob, ngunit hindi ko ginawa. Pakiramdam ko, hindi natural ang mismong pagbibilang. Sa halip, ang pinaktutuunan ko nga pansin ay hindi ang pera sa loob ng kahon, kundi ang katotohanan ng kahon na iyon ay matakal nang nandoon. Hindi lang ito inilagay ngayon kundi kahapon, at noong isang araw at marahil matagal na. Ang tindahang ito ay umaasa sa paniniwalang kahit umalis ang tindero, walang kukuha sa kahon na iyon. Sa New York, hindi ko kailanman naisip ang ganoong paniniwala. Hindi dapat umalis sa puwesto at kung kailangan, dapat may pumalit. At kung hindi rin iyon possible, pipiliin ko ang isang paraan na estrukturang pipigil sa paglapit ng customer. Iyon ang itinuturing kong pinaka-practical na paraan para mabawasan ang gastos. Ngunit sa eskinita na ito, walang ganoong estruktura. Mayroon lang produkto, presyo at isang kahon. Pagkatapos ng ilang sandali, isang matandang babae na mukhang may-ari ang dumating. Hindi siya nagmamadali. Tumayo siya sa harap ng tindahan at sinuri ang nga produkto. Maingat akong lumapit. Hindi pa magaling ang Filipino ko, kaya tinulungan ako ng aking kapatid na kasama ko sa pagsasalin. Hindi po ba nawawalan? Tanong ko. Nag-isip sandali ang matanda bago sumagot ng maikli. Minsan, pero madalas, okay naman. Iyon lang. Wala na siyang idinagdag na paliwanag at hindi rin siya mukhang naalala. Mukha siyang nagsasabi ng isang normal na bagay sa normal na paraan. Ang sagot na iyon ay matagal na tumata sa isip ko. Hindi dahil sa masalitang tulad ng walang kumukuha o mababait ang matao dito. Alam ng matanda ang katotohanan minsan ay may nawawala. Ngunit inilalagay pa rin niya ang kahon doon. Iyon para sa akin ay mas mabigat kaysa sa anumang deklarasyon. Mas nagulat ako sa katotohanan ang kahon ay palaging nandun kaysa sa prasaluk nito. Ang hindi pagbabago ng paraan kahit na minsan ay nalulugi. Ang pagpili sa direksyon ng pagtitiwala sa halip na pagdududa sa customer. Sa New York, pakiramdam ko ay namuhay ako na iniisip na ang dalawang iyon ay isa lang ang ibig sabihin. Ang pagtitiwala ay isang gastos, at ang matalinong negosyo ay ang pagbabawas ng lugi. Ngunit sa kanto na eskinita na ito, ang dalawang iyon ay makaibang direksyon. Kumuha rin ako ng isang tali ng saging, nabilang ako ng pera, inilagay sa kahon, at sadya kong hindi kinuha ang sukli. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon, gusto ko lang gawin. Pag-alis ko sa eskinita, nanatili sa isip ko ang plastik na kahon na iyon, isang kahon na walang takip, walang kandado, walang sticker ng CCTV, basta na lang nandun. Habang lumalalim ang gabi, lalong dumami ang tao sa maeskinita ang Maynila. Akala ko marami ng tao noong naglakad ako sa commercial district sa umaga, ngunit pagpasok ko sa isang eskinita na puno nga food stall lampas alas 10 ng gabi, mas marami pa pala. Sa makabilang gilid ng makipot na eskinita, may mga nakahilarang stall at sa pagitan nila, siksikan ang nga tao. Mga mukhang galing sa opisina na nakaswat pa ng kanilang corporate attire, nakatayo habang kumakain.
Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na mag-isa ang humihigo ng sabaw habang nakatingin sa kanyang cellphone, mga babaeng estudyante na may hawa na supot ng pagkain, nagtatawanan. Una kong naamoy ang mga aroma-amoy ng sabaw ngoto, ng toyo na nasusuno, na usok mula sa inihaw na isaw. Ang pinahalong amoy ng mantika ay bumabalot sa buong eskinita, nakikita ko ang singaw na umaakyat sa malamig na hangin. Nang huminto ako sa harap ng unang stall, agad na kumilos ang may-ari. Walang sinabi, sumando siya ng isang tasang sabaw at inyabot sa akin. Ito ay sabaw mula sa kanyang nilulutong pares. Agad kong inilabas ang aking pitaka. Ngunit iwinagaywi ng may-ari ang kanyang kamay at sinabing, "Sige lang, inumin mo." Hindi ko agad naintindihan. "Libro po," tanong ko, "sabaw lang yan," sagot niya. Para bang sinasabi niya na dahil luto na ang sabaw, hindi malaking bagay ang isang tasa. Hinawakan ko ang tasa gamit ang dalawang kamay. Malami ang hangin noong gabing iyon, kaya ramdam ko ang init ng sabaw sa aking mga palat. Habang nararamdaman ko ang init, napaktanto kong hindi ito isang estratehiya para akitin ang mga customer. Sa isang malamig na gabi, ang pag-abot ng mainit na inumin sa isang taong nakatayo sa eskinita para sa may-ari, tila normal lang iyon. Na-order ako ng pagkain at habang kumakain, patuloy kong sinisilip ang loob ng stall. Bilang isang taong matagal na sa industriya ng pagkain, napansin ko ang kilos ng may-ari. Kapag may umalis na customer, agad niyang pinupunasan ang loob ng stall. Kapag nabawasan ang sabaw, nagdadagdag siya ng tubig. Kapag nasama-sama ang nasaho sa isang gilid, inaayos niya ito, walang eksaheradong kilos, ngunit ang stall ay palaging nananatiling maayos. Para sa akin, iyon ang mahirap. Habang nagiging abala, ang nga lugar na hindi nakikita ng customer ang unang nakakalat. Sa aking tindahan sa New York, pagkatapos ng peak hour sa hapon, ang likod ng counter ay palaging magulo. Ang harapan lang ang inaayos ko. Pagkatapos kumain, may isang bagay na gusto kong itanong. Hanggang anong oras po kayo bukas? Hinalo muna ng may-ari ang sabaw bago sumagot ng maili, hanggat may customer. Isinulat ko ang mga salitang iyon sa aking notebook, hanggat may customer. Ang isang pangungusap na iyon ay napakalayo sa paraan ko sa New York. Ako, kapag lampas na alas 9 na kabay, kahit may customer pa, nagsisimula na akong maklikpit. Mula alas 9:30, kalahati na lang ng ilaw sa counter ang nakabukas. Mahirap sabihin ng direkta na umalis na kayo kaya sa pamamagitan ng ilaw ko ito ipinapahiwatig. Naunawaan ito ng mga customer at isa-isa silang umaalis. Sa katagalan, naging ugali na ito. Simula alas 9, ang isip ko ay sarado na habang nanenegosyo. Ang katawan ko ay nasa harap counter, ngunit sa isip ko, kinakandado ko na ang pinto. Ngunit ang may-aring ito, hanggat may customer, hindi niya pinapatay ang ilaw. Kinuha ko ang aking notebook at nasulat pa ang ilang bagay. Ang direksyon ng ilaw ng stall, ang pagkakasunod-sunod ng menu, ang posisyon ng nga customer, ang punto kung saan natural na bumabagal ang paglalakat ng madumadaan, ang lugar kung saan pinakamatindi ang amoy ng sabaw. Hindi ko alam kung sinadya ang pagkakayos na iyon, ngunit sa huli, pinapahinto nito ang mataw. Sa New York, kapag iniisip ko ang daloy ng customer, palagi akong may isang pamantayan, saan kinukuha ng customer ang produkto, saan sila nagbabayad, at saan sila lumalabas. Paano ko ididisenyo ang daloy na iyon para gabayan sila sa direksyong gusto ko? Akala ko ang negosyo ay ang mausay na paglika na gabay na iyon. Ngunit sa stall na ito, hindi angkop ang salitang gabay. Mas malapit ang ideya na pagbibigay ng espasyo para maging komportable ang customer. Ang pag-abot ng sabaw, ang pagpapanatiling bukas ng ilaw hanggang gabi hindi ito para gabayan ang customer, kundi para manatili sila hanggat gusto nila. Posible ba ito dahil sadyang mabait lang ang may-aring ito, o may iba pang dahilan? Paulit-ulit kong iniisip. Ang honesty store na nakita ko kanina at ang stall na ito, sa isang banda ay tila umasa sa kabutihan ng isang negosyante. Ngunit na makita ko ito ng personal, hindi sapat ang paliwanag na iyon. Sa eskinita na ito, kahit gabi na, may daloy ng tao. Magaling sa trabaho na natural na naglalakad papunta rito at may lugar para sa isang customer na kumain ng nakatayo. Hindi lang ang isang negosyante, kundi ang buong daloy na iyon ang nagpapaging posible sa stall na ito. Ang pagpapanatili ng ilaw ng may-ari hanggang gabi ay possible dahil pinapanatili ng lungsod na ito ang eskinita na maaring lakaran ng mataw kahit gabi. At dahil hindi pinapatay ng may-ari ang ilaw, patuloy na nagtitipon ang mataw. Ang dalawang ito ay lumiliha sa isa't isa. Habang isinasara ko ang aking notebook, idinagdag ko ang isang huling pangungusap.
Ang Honesty Store na ito at ang stall na ito ay possible hindi dahil sa kabutihan ng isang negosyante, kundi dahil sinusuportahan ng gabi ngang buong lungsod ang kabutihang iyon. Kung gayon, saan simula ang suportang iyon? Para hanapin ang sagot, lumabas ako sa eskinita at sinundan ang maiyapa ng nga tao. Ang nga customer na lumabas sa stall ay tila nakawata-wata sa iba-ibang direksyon, ngunit nang sinundan ko sila, natuklasan kong natipon sila sa dalawang lugar, sa pasukan na istasyon ng tren at sa hintuan ng bus. Sinundan ko ang daloy na iyon. Wala akong partikular na layunin. Gusto ko lang makita kung saan sila nawawala. Lampas ng alas 11 gabi, ang pasukan ng istasyon ng tren ay wala pang 2 kanto ang layo mula sa eskinita. Pagbaba ko sa haktan, maliwanag ang ilaw sa my gate at paulit-ulit kong naririnig ang tunok ng makataong naktatap na kanilang kart. Sa sa kabilang nga gate, may nakadikit na mapangguta at malinaw na itinuturo nga aro ang direksyon. Kahit ang isang taong unang beses dito, kung hihinto sandali, malalaman niya kung saan pupunta. Pagbaba ko sa platform, mas marami akong taong nakita kaysa sa inaasahan. Ang ilaw sa platform ay kasing liwanag ng sa umaga, at sa information board, nakasulat kung ilang minuto pa bago dumating ang susunod na tren. Tinitigan ko ang nga numero. Ang katotohanan kahit sa oras na ito ay may mga tren na dumarating sa takdang oras at ang matao ay naghihintay ng walang pagdududa sariwa ito sa aking pakiramdam. Sa isang sulok ng platform, may isang matandang nakaupo sa bench. Kinuha niya ang kanyang smartphone, may tiningnan, at ibinalik sa bulsa. Tila tinitingnan niya ang oras ng dating ng bus. Ang pagsakay sa tren ng maisa sa gabi ay tila hindi isang espesyal na bagay para sa kanya. Para lang siyang pauwi pagkatapos ng isang araw, medyo malayo may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na tila nakainom, nakasandal sa pada at nakapikit. Ngunit nang marinig niya ang tunog ng paparating na tren, nagising siya at tahimik na sumakay nang bumukas ang pinto. Parang isang taong alam kung saang istasyon siya bababa. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, naisip ko, ang taong ito ay nasa labas mag-isa sa oras na ito dahil possible. Dahil ang lungsod na ito ay gumagana kahit sa gabi, umakyat ako muli at naglakad papunta sa hintuan ng bus. Ang bubong ng hintuan ay may ilaw, at sa electronic board, kumikislap kung ilang minuto pa bago dumating ang susunod na bus. Ang numero ng ruta at direksyon ay madaling makita. Sa tabi ng hintuan, may pila, at kahit gabi na, isa-isang sumasakay ang nga pasahero. Ang katabing convenience store ay maliwanag ang ilaw sa likod ng salaming pinto. May nakita kong isang taong pumipili ng cup noodle sa loob. Huminto ako sandali at tingnan ang mga ilaw na ayon, ang ilaw sa pasukan ng tren, sa terminal ng gate, sa information board sa platform, sa electronic board sa hintuan ng bus, sa sing ng sakayan ng taxi, sa karatula ng convenience store. Walang isa man sa kanila ang patay. Mula sa eskinita ng stall hanggang dito, walang bahaging madilim. Sa madaan na dapat lakaran ng matao, palaging may ilaw, at may magabay na nasasabi kung saan pupunta. Noon, muli kong naalala ang sinabi ng may-ari ng stall, hanggat may customer. Ang dahilan kung bakit niya kayang panatilihing bukas ang ilaw hanggang gabi ay dahil kaya ng mga customer na lumabas sa oras na iyon. At kaya nilang lumabas dahil may daan silang pauwi. May tren, bus, taxi at 100 pauwi na walang madilim na bahagi. Dahil may daan lumalabas ang mga customer. Dahil lumalabas ang mga customer, nagbubukas din ng ilaw ang mga negosyante. Dahil nagbubukas ng ilaw ang mga negosyante, muling natitipon ang mga tao. Ang silong iyon ang lumilihang gabi ng lungsod na ito. Sa New York, bakit ko pinapatay ang ilaw kapag lampas ng alas 9? Hindi lang dahil pagod ako, dahil sa oras na iyon, ang kalye sa harap ng aking tindahan ay hindi na isang lugar na panata para sa akin. Mayroon ako malabong pangamba kung anong uri ng customer ang darating. Ang pangambang iyon ay nakapalop sa isang ilaw. Baka hindi ko tinatapos ang negosyo sa araw na iyon sa pamamagitan ng pagpatay ng ilaw, kundi tinatapos ko ang pangamba sa araw na iyon. Ngunit sa gabi nga lungsod na ito, sa lugar ng pangambang iyon, may ibang bagay, isang hindi napuputol na liwanag. Naunawaan ko sa harap ng hintuan ng bus na hindi lang dahil mabait ang may-ari ng stall kaya siya nabubukas hanggang gabi. Dahil ang lungsod na ito ay may estruktura na napapahintulo sa mga taong maklakat-lakat kahit gabi, kaya ang mga negosyante ay kayang mabukas ng mas matagal, ang kabutihan ay nakatayo sa ibabaw ng estruktura. Habang naglalakad, naisip ko, sa isang lungsod na ganito kahirap paniwalaan, bumabalik ba talaga ang nawawalang gamit? Ang tanong na iyon ay lumabas mula sa purong kuryosidad, hanggang noong gabing iyon. Pagbalik ko sa hotel, habang inaayos ang aking magamit,
Una kong sinuri ang aking bulsa, wala ang pitaka ko. Una kong hinanap sa loop ng bag, wala. Sinuri ko rin ang loop ng bulsa ng aking jacket, wala. Naisip ko baka nahulog ko nung umupo o tumayo ako sa tren kanina. Malaki ang laman na cash, at may dalawang card and card ko sa New York at isang travel card. Sabi nga asawa ko tawagan natin agad ang lost and found. Hayaan mo na, sabi ko, wala na yon, sa totoo lang, ang nasalitang iyon ay nakmula sa aking kaalaman. Alam ko kung ano ang mangyayari kapag nawalan ka ng pitaka sa New York. Una, kailangan mong ipablock agad ang nakad, at ang cash, simula pa lang, isusuko mo na, bihirang-bihira na bumalik ang buong pitaka. Minsan, bumabalik ito na wala na ang cash at ID lang ang natira, pero sa makakilala ko, wala pa ako narinig na bumalik na buo pa ang cash. Pero na pumilit ang asawa ko, sinabi ko na lang na bahala siya, hindi ako umasa. Kinabukasan ng umaga, may tumawa. Isang mensahe na nagsasabing ang pitaka ko ay nasa lost and found. Ang ruta ng tren kung saan ito nawala ay eksaktong tumugma, 2 beses kong binasa ang mensahe. Sabi nga asawa ko sa tabi ko, sabi ko sa iyo Ngunit hindi ako sumagot. Pumunta ako sa lost and found, ipinakita ang aking ID at tinanggap ang pitaka mula sa staff. Pakisuri po, maikli niyang sinabi. Binuksan ko ang pitaka, nandun pa ang cash, nandun din ang 2 card. Pati ang ilang resibo at isang memo na inilagay ko lahat ay nandun. Ilang sandali akong hindi nakapagsalita. May gusto akong sabihin sa staff, ngunit walang angkop na salita ang lumalabas sa isip ko. Salamat po, sabi ko. Iyon lang. Tumango lang ang staff at tumingin sa susunod na tao. Para sa kanya, trabaho lang iyon ang mag-imbak ng nganaywang gamit at ibalik sa may-ari. Lumabas ako ng gusali at tumayo sandali. Binuksan ko ulit ang pitaka. Binilang ko ang cash gamit ang aking nga daliri. Tama, walang kulang ni isang piraso. Sa New York, sa loob ng 15 taon na pananegosyo, hindi pa ako nakaranas ng ganito. May mga pagkataong may customer na nakalimutan ang sukli at isinauli ko ito sa susunod nilang papunta. Ngunit ako, na may nawalang gamit at bumalik ng buo hindi pa. Lalo na't may cash sa loob. Inilagay ko ang pitaka sa aking bulsa at nagsimulang maglakad. Tahimik ang isip ko. Higit pa sa masaya, may isang bagay na tahimik na nanahan sa aking puso. Nong hapong iyon, umulan. Maaraw pa ng umaga, ngunit pasapit ng tanghali, nagsimulang dumilim ang langit, at habang naglalakad ako sa isang eskinita, nagsimulang pumata ang ulan. Wala akong payong, naiwan ko sa hotel. Habang sumisilong ako sandali, bumukas ang pinto ngang katabing kainan at sumilip ang may-ari. Dalhin mo na tong payong, sabi niya. May hawak na isang folding umbrella. Ayos lang po, sabi ko. Gamitin mo muna tapos iwan mo na lang diyan, sabi niya. O ibalik mo na lang pag napadaan ka. Tinanggap ko ang payong. Pumasok na ulit siya sa loob. Isinara ang pinto bago pa ako makatanggi. Isang maliit na bagay lang iyon, ang pagpapahiram ng isang payong, iyon lang. Ngunit habang naglalakad ako hawa ang payong na iyon, napatong-patong sa isip ko ang nga tanawin ng nakalipas na ilang araw. Ang negosyanteng hindi inirekomenda ang mas mahal na produkto, ang kahon ng pera na walang takip, ang isang tasang sabaw na unang inyabot sa isang malamig na gabi, ang stall na hindi pinapatay ang ilaw hanggat may customer, ang hindi napuputol na ilaw sa gabi, at ang pitaka na bumalik na buo pa ang cash. Ang mga ito ay makakahiwalay na eksena, gawa ng iba't ibang tao at nangyari sa iba't ibang lugar. Ngunit para sa akin, lahat sila ay konektado sa isang linya. Pakiramdam ko, sila ay makakaibang anyo na nagmula sa isang salobin, ang subukang pagkatiwalaan muna ang kapwa, at kahit na ang tiwalang iyon ay mauwi sa pagkalugi, hindi babaguhin ang paraan. Tila iyon ang tahimik na dumadaloy sa isang lugar sa lungsod na ito. Noon sa unang pagkakataon naunawaan ko ang salitang tiwala sa medyo ibang kahulugan. Hindi ito isang deklarasyon na mabait ang isang tao, hindi rin ito isang slogan na idinidikit tulad ng isang karatula. Ito ay ang pagintong ng kamay sa harap ng kahon ng pra, ang pagpapatuloy sa sariling landas kahit makakita ng pitaka ng iba, ang pag-abot ng payong sa isang taong nababasa ng ulan nang hindi natatanong kung isasauli ba ito. Kapa ang maliliit na kilos na iyon ay nag-ipon araw-araw, ang isang eskinita ay nakakaroon ng isang katangian na hindi maipaliwanag ng nga numero. Kung may matanong sa akin kung ang Pilipinas ba talaga ang pinakakatiwalaang lugar sa mundo, hindi ako makakapaglabas ng survey. Ngunit masasabi ko na sa lugar na nakita ko, ang nga tao ay hindi na titinginan na parang nga kriminal. Para sa isang negosyanteng tulad ko, malaki ang pakakaibang iyon. Habang naglalakad ako sa ulan,
Inilabas ko ang aking notebook. Isiniksik ko ang payong sa aking kilikili at kinuha ang panulat. Naisip ko, pagbalik ko sa New York. Ano ang pwede kong baguhin? Baka pwedeng luwagan ng kaunti ang harap ng counter? Paano kung palamutihan ko ang tindahan ng walang sticker ng CCTV? Sa halip na patayin ang kalahati ng ilaw ng alas 9:30? Paano kung hayaan ko lang kung may customer pa? Hindi ko alam kung possible ang lahat ng ito sa New York. Iba ang kapaligiran, iba ang lungsod, iba ang mga customer. Ngunit kahit papaano, isang bagay ang naging malinaw. Matagal ko nang ginamit ang masalitang pagbabawas na lugi at hindi patitiwala sa customer na parang isa lang ang ibig sabihin. Akala ko normal lang iyon. Ngunit sa lungsod na ito hindi sila makasing kahulugan. May isang bagay sa pagitan nila. Isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan. Isinara ko ang notebook at binuksan ang payong. Ang ulan ay tumatama sa bubong ng eskinita. Pagbalik ko sa New York, hindi ko gaanong ikinuwento ang tungkol sa Pilipinas. Sa mga empleyado at suki ko na natanong kung masaya ba ang biyahe, maikli kong sinagot, ayos naman. Hindi ko ikinuwento na masarap ang pagkain o malinis ang makakaya. Pakiramdam ko kung ipapaliwan ako hahaba ang usapan, at baka lumaki pa ito kaysa sa aktwal na nakita ko. Sa halip, sa unang araw ko pabalik sa tindahan, tumayo ako sandali sa harap ng counter. Iba na ang tingin ko ngayon. Ang ilaw sa may pasukan ay mas madilim pala kaysa sa inaakala ko. Kapag sumilip ka mula sa labas, hindi mabasa ng maayos ang nga letra sa menu. Ang display sa paligid ng cash register ay medyo masikip para sa komportableng pagdaan ng customer. Palagi namang ganun kaya't hindi ko napansin. Ngunit nang mapansin ko, hindi na ito nawala sa isip ko. Nang araw na iyon pagkatapos ng trabaho, pinalitan ko ang dalawang ilaw, isa sa may pasukan at isa sa itaas ng menu. Kinabukasan, isang empleyado ang pumasok na may ekspresong tila may nabago at tumingala sa kisama. Lumiwanag po, sabi niya. Luma na kasi kaya pinalitan ko lang, sabi ko. Hindi ko sinabi kung bakit. Nagprint din akong bagong menu. Mas malaki at mas malinaw ang presyo. Gusto kong bago pa man pumunta ang customer sa counter, nakapagpasya na siya kung ano ang bibilhin. Tulad ng sa commercial district sa Maynila, kung saan unang nakikita ang mga price tag. Naisip ko, dapat nasa kamay na ang customer ang papili bago pa man siya tumayo sa harap ng cash register. Lumaki po ang nga letra sa bingang isang suki. Para mas madaling basahin, sabi ko lang. Binago ko rin ng kaunti ang display sa cash register. Inurong ko ngang isang hilara ang nga produktong nakasalansan na parang depensa. Bakit po natin inurong ito? Tanong ng isang empleyado. Para lumawa ang daan ng customer, sabi ko. Medyo nataka siya, pero hinayaan na lang. Ang daloy ang customer mula sa pagpasok hanggang sa paglabas ay naging mas natural. Hindi ito malaking pagbabago. Ngunit ang pakiramdam sa loob ng tindahan ay hindi na kasing sikip ng dati. Ang ugali kong tingnan ang kamay ng customer sa counter ay hindi agad nawala. Sa totoo lang, hanggang ngayon, minsan ay ginagawa ko pa rin. Isang lumang ugali, ngunit ngayon alam ko na ang tingin na iyon ay nagsisimula sa pagdududa. Malaki ang pagkakaiba kung alam mo iyon o hindi. May isa pang pagbabago na pinakamatagal kong pinaisipan. Isang gabi noong taglagas, malapit na ang oras ng pagsasara, ngunit may isang customer na pumasok. Isang matanda na tila matagal nang nakatayo sa labas bago pumasok. Basa ang kanyang jacket. Nag-alinlangan ako sandali. Pagkatapos, kumuha ako ngang isang tasang sabaw mula sa loob ng counter at inilagay sa ibabaw ng cash register. Uminom po muna kayo ngang mainit habang pumipili. Sabi ko, huminto siya sandali at hinawakan ang tasa gamit ang dalawang kamay. Habang tinitingnan ko ang kanyang nga kamay, naalala ko ang eskinita sa Maynila. Ang gabing malamig ang hangin, nang walang sabi-sabing inyabot sa aking nang may-ari ang sabaw. Noon, tinanggap ko ang init na iyon gamit ang dalawang kamay. Ang pakiramdam na iyon ay nangyayari muli ngayon sa ibabaw ng aking counter. Kapag umulan, naglalagay ako ng isang maliit na kahon sa isang sulok ng counter. Naglalagay ako ng ilang folding umbrella at isang maliit na note kung kailangan niyo, kunin niyo lang po. Okay lang kung isauli niyo o hindi. Noong una, naduda ang aking empleyado. Paano po kung kunin lahat? Tanong niya. Di maglalagay ulit tayo, sabi ko. Hindi na siya natanong pa. Sa loob ng ilang araw, dalawang payong ang nawala. Isa ang bumali, isa ang hindi. Habang tinitingnan ko ang resulta, naalala ko ang sinabi ng matanda sa eskinita sa Maynila, minsan pero madalas, okay naman. Sinabi niya iyon ng walang emosyon, ipinasya kong ganon na rin ang isipin.
Binago ko rin ang ugali kong patayin ang ilaw ng alas 9:30. Hindi na sa takdang oras, kundi kung may customer, hindi ko ito pinapatay. Sa unang ilang araw, hindi ako sanay. Naalala ang katawan ko ang oras, ngunit ipinapatuloy ko. Nung gabing iyon, nasulat ako sa isang sulok ng aking ledger, 2 customer pa ang pumasok ngayon. Hindi ko sinubukang ilipat ng buo ang nakita ko sa Pilipinas sa New York. Hindi ako pwedeng magtayo ng stall, iba ang estruktura ng maeskinita at iba ang tao. Walang garantiya na gagana rin ito dito. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Ngunit ang iniwan sa akin ng maeskinita sa lungsod na iyon ay isa lang. Ang negosyo ay tungkol din sa pagbabawas ng lugi. Ngunit ito rin ay tungkol sa pagtanggap ng matao. Matagal ko nang naiwan sa kung saan ang pangalawang bagay na iyon. Ang kahon ng pre na okay lang kahit basta na lang nakalagay, ang stall na hindi pinapatay ang ilaw hanggang gabi, ang pitaka na bumalik na buo pa ang cash, ang nga iyon ay tahimik na napabago sa isang bagay sa look ko. Walang deklarasyon, walang paliwanag. Ang mga tanawing iyon lang ang nanatili. At ngayon hindi ko pinatay ang ilaw ng alas 9:30. Kung umulan, naglalagay ako ng payong sa kahon. Sa mga customer na dumarating ng gabi, inaabutan ko muna ng mainit na inumin. Ito ang lahat ng kaya kong gawin ngayon.